So what's up guys and welcome back sa aking channel. Yon ay samahan nyo akong magpunta sa isang ganap around Manila kasi ay tayo may pupuntahang event para masaksihan. Actually matagal ko na itong gusto din puntahan dahil nakikita ko to sa sa internet or sa social media na ginaganap every this month. So ayan, excited na ako pero di pa ako nakakapaghanda. Pero katatapos ko lang maligo at mag lunch. So, ayan, na din ako, trim din ako ng aking beard. So, ayan, nandito tayo ngayon and madilim dahil we don't use lights here kasi kapag sobrang ilaw, masyadong mainit. Pero, gayon pa man, okay lang naman kasi mas scary. So, samahan nyo ako mag-prepare para at least kita ninyo kung paano ba ako nag-prepare bago umalis. Kasi minsan, mag-prepare ako matagal. As in, matagal talaga. Like, parang siguro mga 30 minutes, ganun. And, so, ayan lang. Wala mga chika. So, ayan, sa ating susuotin, gagamitin natin ito ating malaking cargo pants. Para hindi siya masikip. Yan, I'm going to use this cargo pants mula sa Beep Book TikTok. Ito siya. It's color brown and actually napunit to siya before guys. Like, hindi to siya napunit pero pinayos ko to sa workmate namin o sa tauhan din namin. Tauhan, ayan. So, pinayos ko siya. Ito na siya. So, ang waistline nito is 38 ata. Hindi, 36 bala. 36. Kaya sobra. Yung kasi 37. Kinulang. So, ito siya guys. I'm gonna use this. So, ayan. Nasuot na po natin. And this one. Medyo mahaba kasi siya guys eh. Mahaba siya in terms ng yung parang allowance. Yung sabi nga ni mama dati, bili mo na kasi para may allowance. Eh, wala. Hindi na po tayo lumaki. So, kailangan natin siyang tupiin. Nagagandaan lang sa telang to, hindi siya naghihimulmul. Kahit na anong gamit or laba. Basta wag lang siyang ibabrush. So, tatlong tupi para at least kaya. So, next natin is damit. So, wait lang. So, ang next naman natin damit ay itong kung ano to. Ito ay long neck. Na hiniram ko ay Joby. Eh, hindi ko na binalik. So, magagalit yan for sure. Ayan. Let's try tuck in. Tuck in pa ba natin? So, tuck in muna natin. Actually, itong pupuntahan ko is puro matagal to siya. As in, matagal ko na din siyang balak puntahan. Nung panahong nag-work pa ako sa Makati, around Ayala. So, nakikita ko sa itong event na to lagi. Pag buwan na ng pag magpapasko na. So, ayun. Puntahan natin kasi sayang naman kung hindi natin masasaksiyan. Once in a lifetime lang naman din. So, this one, yan, pastor. Natake ko. Ganito. So, next naman tayo. Yan, for the next is ating susuotin ay ang necklace. So, may dalawa akong necklace na nabili dati sa sa tawag nito sa Thailand. And actually, nagpasalubong din ako nito. So, itong binili ko is itong mga stainless steel. Ayan. So, dahil nga, yun ang event. So, ito, silver. Hindi siya silver, pero stainless steel siya. Tsaka, ang ganda niya, guys. Dahil, meron siyang pendant ng aking nickname or ng aking first name. Wow! First letter ng pangalan pala. Nagsasabi ko. Kasi pa naman, hindi ako pala suot ng mga ganito. Pero minsan, pag halimbawa bet ko, sinusuot ko. Pero madalas hindi. Kasi meron naman akong hikaw. So ito ay binili ko din sa Thailand that time. So hindi siya basta-basta hikaw. Hindi stainless steel din siya. And ayun. Meron tong Paris before pero binigay ko kay Kuya Chad. Si Kuya Chad yung taga Malaysia na friend nila Jessica. So for the shoes, I'm going to use these shoes na to. It's from the Adidas. Medyo maliit lang siya. Hindi, malaki to sa akin pala. Maliit mo sabi ko. So, yun lang. Problema ko lang dito kasi nagkakapaltos ako. Pero, alam ko na kung anong susolusyonan. So, ito siya. Ayan.
Natapos lang natin maglagay ng sapatos. And the next is, since tayo ay alis nga, kailangan natin mag-sunscreen. Ito sa pinaka-ayaw kong moment ang mag-sunscreen, guys, dahil yan lang, sunscreen ang pinaka-yoga ko. So, maglalagay tayo na itong Skin Lab Cooling UV Sunstick from Skin Lab. Ayan siya. Okay, after nyan, mag-ready na tayo kasi katatapos lang natin gumamit na itong ano. May bago na ulit akong batch. Ito, tinuruan ako, binigyan ako ni Ate Divine. Ayan. And ito na yung ginagamit ko. Ayan, guys. So, update. Fit check for today. So, this is my outfit. Kakatapos ko lang maglagay ng sunscreen and lip gloss at the same time. So, shoes from Big Eye. Kuha na damit. Pinagpapawisan. Mainit kasi dito, guys. So, ready na ako para sa ating pupuntahan. So, kita-kits na lang doon and go!
Contractor ka pala ha. Sa government ka. So, sa DPWH ka, nasaan ang flood control project? Bakit nawawala? Pero totoo, ang work mo is nasa government. How's work? How's the work pag nasa government? So, pero hindi mo na babanggitin kung anong department ka ba ng government? Pag ayaw may dahilan. Marami kang dahilan para ayuin, para hindi makakulong. Tama. Trabaho ko ba? Taga Santolan ka pala. Taga Santolan, Annapolis ka. Police. Why not? Wala namang kaso wala namang problema. Bango naman pag oo kasi pwede na yun. Correct, tama. Oo, kaysa naman sa ano. Oo, sabi nga ni Mami, may balik ya. May balik. May balik nga sa kanya yun. Actually, oo, yun yung problem sa kanila. Yun nga siguro yung balik sa kanila. Dahil nga, sa sobrang pagiging ano nila, gahama. Sabi ko, aanihin nyo naman ang pera masyado kung... yung Royce. Sabi ko, aanihin mo yung payong na yun. Wala, gusto ko lang. Tapos may, Diyos ko, kung sa amin yan, mas mahal pa ata yung payong. May actually ako, taga-Paranaque talaga ako. Multinational sa may Santo Niño. So kami, pag ganitong araw, pag may tinatamaan ng bagyo sa amin, ang bahay, hindi siya basta babaha na hanggang paa. Lumalagpas hanggang tao. Sabi ko, pag naaalala ko yun, mga punyeta kayo. Sometimes kasi may mga tao din kasi mabilis lang manghusga. Wala tayong magagawa kung gano'n ang ano nila. Yes. Minsan yes, tama. Amen. Yes. May tama naman yan. Kasi wala namang binigay si Lord na hindi para sa'yo. It's either ibibigay niya yan, parang pagsubok sa'yo is parang sinusubukan ka niya kung maging matatag, kung maging faithful ka at ano ka, matatag ang pananampalataya at matatag ang sarili. Tama ako. Oh my God. Magaling. Tama yan. Jowa, wala kang sakit. Yes. Minsan nakukuha pa natin yung tamang tulong sa hindi pa natin talaga katugo. Pero meron din naman, hindi naman sa lahat ng kamag-anak, which is yung ibang mababayad na kamag-anak is talagang mabait naman sila, bibigyan naman nila. So kanya-kanya lang talaga siyang kumbaga parang kanya-kanyang estado or life, pamilya, ganun. Parang sa amin kasi ganun eh. Mahirap din kasi magkaroon ng kamag-anak kapag hindi pinagbibigyan. Everything happens for a reason. Yes, exactly. Naniniwala ako. Lahat ng may dahilan. Oo, yes. Hindi, walang bawian. Hindi siya aksidente. Siguro parang naka-flat na siya na ikaw talaga ang siguro sa system or what. Pero actually kanina ika-cancel ko na sana kasi palobat na ako and then bigla kang tumawag. Sabi ko, ay shit, buti na lang tumawag. Tapos
Oh, everything's happened for a reason nga, di ba? Eh, kasi kasi everything's happened for a reason nga, di ba? So may rason para hindi wag na i-cancel kasi tumawag. Ay, bebe, debate naman ngayon. Tama, kasi lahat Exactly. Tama ka dyan. May point ka dyan. Debate pala to. Anong klaseng motivations? Mga word of wisdom. Para magiging huwarang modelo ka, parang gano'n. Yes. Tama. May point ka din. At totoo, anong talagang po? Iniisip ko na baka may mali ako nagawa na hindi lang na sinabi or may magawa ako maling bagay na hindi na nagustuhan, pero hindi naman nila sinabi sa akin, kaya ganun yung nila. Bakit ginagawa tayo ng kwento lalo ng Ayun lang, hindi pala. Kasi ma'am, totoo lang. Kasi hindi nila kaya-kayang tanong. Ganun. Gumagawa sila ng kwento para matali tayo. Akala ko ba naman? Ko lagi, yung mga gumagawa ng kwento, hindi nila kaya. Akala ko pa naman relevant ako sa kanila, sabi ko nga totoo ma'am. Kaya yung mga gumagawa ng kwento, hindi nila kaya. Ako naman natutuwa ako pag pinag-uusapan nila ako kasi feeling ko importante ako sa kanila kasi naglalaan sila ng oras para sa akin. Yes. Na parang medyo nakakatakot na sa part na to. May point ka doon kasi minsan hindi na sa dumadating sa point na hindi talaga nila kayang ipantay yung sarili nila sa'yo or sa atin or kahit kanino man. So ang ginagawa nila is gagawa na sila ng kwento na kumbaga parang yung kwento na sila yung angat, sila yung sikat, so lamang, so ganun yung mga taong ayaw magpalamang din na kahit hindi naman ang life kasi hindi naman competition Sabi ko, may competition ba dito? Ano ba to? Miss Gay? May pageant ba? Para lahat very competitive. Sabi ko, wala naman kanila sa buhay, ba't kayo inggit na inggit? Yan din yung minsan ayaw ko din sa ibang mga friends ko sometimes. Alam mo, tandaan natin. Pag meron ka, oo. Nakakapagod din kasi minsan. Alam mo, pag iniisip mo sila, 10 times na iniisip ko. Ayun yung gusto ko. At 10 times wala, 10 beses nyo pala ako iniisip. So, ibig sabihin, napaka-importante ko palang tao para pag-usapan. I mean, ganyan kasi lagi namin sabi ko, ibig sabihin, importante ka sa nila kasi pinaglalaanan ka na ng oras. Hindi kaya, bakit hindi ako nakakatulog? Pinag-uusapan ka. Tanda mo lang yan. Yes, exactly. Actually, gano'n naman. Marami na akong ganyan friends. I mean, friends na sobrang dami na. Sabi ko daw. Kaya, hindi naman doon kaya. Diba nakapakapabili namin na yan? Yes. Kasi anytime kung... Tingnan mo maswerte tayo, bakit ka mo? Kasi tayo nakakatulog tayo ng mga sila. Hindi. Patingin mo na. Hindi, kasi pinapatay na sila ng mga tao sa utak nila. Yun lang Sabi ko din sa ibang yung mga korap na politiko na yan, sabi ko, buti nakakatulog kayo ng matiwasay, no? Tapos samantalang yung mga taong bumoto sa inyo na binayaran nyo ng 500, ayun, lumulubog na sa baha. Dami na namatay. Tapos ang gagawin nyo lang is bibigyan nyo lang ng ganito ganyan, tapos ang gagawin nyo, uutuin nyo lang ulit sila. Bakit hindi nyo kasi baguhin? Tsaka wala namang mawawala kung magiging mabuti kang tao, diba?
that's all for today's video, guys. So, nakauwi na ako kagabi and sobrang saya ng event, kaso nga lang, ang bilis lang. Pagkarating ko agad doon sa, sa Ayala tuloy, sa Green Gate. If familiar kayo, guys, sa Green Gate Smart Araneta, doon sa Cubao. Yung sinabi ko nga, ang lapit-lapit lang nun sa sa Makati. Pwede isang LRT o di kaya isang basta ere-erecho. Hindi ko siya napupuntahan, pero for the first time, napuntahan ko yung opening ng ceremony ng nila, ng Christmas light, pailaw ng Christmas light. Pero actually, sikat na siya noon pa, parang siguro taon na ata siya, hindi ko lang alam, pero nakikita ko siya sa mga posts sa social media na yun nga, andun nga. So, andun nga rin yung ibang mga celebrities like sila Mimi Vice. Pagdating ko, na-enjoy ko siya, kaso nga wala akong kasama. Thought na kasama ko doon, pupunta sila Jeko, tsaka si Ando. Pero, si Ando kasi may sakit, and si Jeko ata, hindi ko alam kung nasaan pa that time. Hindi na sila nakagora, pero nagsabi naman na sila. Nung after nun, siguro nag-ikot-ikot pa ako around Cubao, sa Farmers Cubao. So, nanumbalik lang yung mga araw na gala ako during my corporate days ko. Siguro kasi nag-start ako na mag-work mga 2018 pa lang eh. Tapos nagsunod-sunod na siya, nahinto lang ng pandemic, nagtuloy lang ulit after a year. And ayun lang din naman yun. So after nun, siguro naglakad-lakad ako nung kasi nung balik yung mga panahon, doon ako nag-work. Kasi malapit kasi ako sa Ortigas dati, doon ako nag-work. Siguro tumagal hanggang sa napagod, tapos resign na din. Tapos na lang itong work. And ayun, sobrang ganda. I mean, ang ganda ng pagkakaano din. Ang ganda lang nung nostalgic days na nakikita ko dun sa Cubao. Dali kasi galang minsan taong North Eds, yung Trinoma, minsan nasa Boni, minsan nasa Guadalupe, or di ka nasa Cubao. Pero syempre, yun pag nag-work ako, hindi ka kinabukasan day off. Syempre, nagrampa muna ako bago umuwi, ganun ang atake. Ayun, after nun, mauwi ako, kasi nag-book na ako ng Joyride, pabalik dito sa Cavite. So, hindi ko na-expect na ang nasakyan kong rider ng Joyride. So, especially thank you nga pala kay Kuya Joyride. Talagang maligalig si Bakala, as in talagang kwento siya, at saka, more on wisdom siya, words of wisdom. So, nung malaman ko kung anong work niya, isa po pala siyang police. At nagpa-part-time siya doon sa nagpa-part-time siya sa Joyride kasi nga sabi nga daw niya akala lang siguro na iba malaki nga kinikita ng pulis, yung pala saktuhan lang din, so pangdagdag din income, so gano'n. So thank you nga pa kay Kuya dahil sobrang napahaba ang chika namin at hindi na namin namalay na nasa na kami PTEX. So ayun, pag uwi ko dito diretso pahinga, and then ayun, pero nung mga nakalauna nagkwentuhan kami kasi ni Kuya yung about sa friendship, about sa kung saan man sa government. So medyo aliw si Kuya kausap, like sobra, as in. Sabi ko, di ko pa pala siya nabibigyan ng 5-star kasi dapat 5-star natin yun siya. So ang pangalan niya ay hindi na natin pa para alamin kasi nagsabi siyang nagtatrabaho siya sa government. Sabi niya, pinakita niya sa akin yung yung kanyang picture. Nagulat ako, isa pala siyang police. Sabi ko, ay, taga Santolan ka pala, sinabi ko sa kanya. Pero ayun pa man, thank you so much kay Kuya kasi naaliw lang ako, and at the same time is first time ko lang din maka-encounter ng ng tawag na to, machikang driver din. Kasi most of the time, minsan chika nila akong taga saan, ganito, ganyan. Pero kung regarding sa chika talaga na ako kasi madaldal ako pag nasa biyahe. Or kapag hindi nagsasalita yung driver, so nag-earphones na ako. So thank you so much po. Yun yung ating for today. And ayan, thank you so much guys for watching this vlog. And yan, hopefully, ma-expand pa natin kasi umabot na yung natin, yung habi natin ng Paranaque. Ngayon naman nasa Cubao. Sana kaya next? Ayun, natutuwa lang ako at medyo na-excite pa sa mga susunod na adventure. So, ayan, thank you so much for watching this video and hope you like and share this vlog and also subscribe to my channel below Fernandez. So, that's it. Bye for now and see you in the next vlog.